Morning mga kababayan ko ha, Alvin Almonte Torrero po na bumabati po sa inyo ng good morning at good evening, magandang tanghali sa iba't ibang panig po ng daigdig na meron po tayong kapwa Pilipino na sabi nga po natin ay followers po natin at nakasubscribe sa atin pong YouTube channel. Ayun, good morning po ha, good morning. Ingat-ingat po palagi kayo sa inyo po mga trabaho ha. Sa mga OFW po natin na naandyan po sa iba't ibang panig po ng daigdig. Ingat po kayo palagi ha mga kababayan ko at sabi nga po natin, ingatan nyo unang sa inyo pong mga sarili at syempre pagka kayo ay may karamdaman ay paano naman ang inyo pong mga mahal sa buhay dito po sa bansa po natin. At syempre walang mag-aalaga sa inyo dyan sa bansang yan na inyo pong kinaruruunan kundi kayo rin ha. Kaya yon mga kababayan ko ha, minamahal ko mga kababayan ng mga OFW. Ingat-ingat po kayo palagi ha. Sa inyo po mga kinaruroon at kinalalagyang bansa. Ingat po kayo palagi. Ayun. May nagtatanong mga kababayan ko, paano daw po tayo nahuli ng sandatahang lakas ng Pilipinas, unang ETPIB, diyan po sa area po ng Lopez, Quezon. Tayo po ay kaya nahuli mga kababayan ko, tayo po ay tinakbuhan ng ating pong mga kasamahan sa gitna po ng labanan. Ito po yung nakakalungkot mga kababayan ko, kaya po tayo ngayon ay nagdi-decide na magsalita at gumawa po ng YouTube channel para po yung ibang mga kabulukan, kagaguhan ng New People's Army at ng Communist Party of the Philippines ay mailahad po natin. At para po hindi ma-recruit ng ibang recruiter, yung iba po natin mga kabataan dyan sa mga universities. Ito po ay ang purpose po ng ating pong paglalahad na ito ay awareness na rin po sa iba po nating mga magulang na nakakapanood po sa atin pong mga inilalabas na pagpatotoo mga kababayan ko. Ito kung tutuusin, ito po yung kwento ng totoong buhay ng isang dating rebelde na nagbalik loob sa atin pong pamahalan at siyempre kung paano ito nabago ay sa mga susunod ikukwento ko po sa inyo. Ngayon po kasi ay pag-uusapan po natin yung agenda ng Communist Party of the Philippines sa bansa po natin mga kababayan ko. Tayo po dito ay ito pong papel na ito ay sinulat ko pa po nung April 29 taong 2008, 2009, 2010 mga kababayan ko Ito po ay agenda, yan, gulo-gulo na. Agenda po yan ng Communist Party of the Philippines mga kababayan ko. At ito po ay ang nag-host dito noon ay Sinang na yung Deputy General Secretary po ng Bagong Alyansang Makabayan. At ito po yung discussion na ito ay ginawa po sa isang bahay diyan po sa area po ng Santa Rosa, Laguna Hindi ko na po babanggitin kung kaninong bahay yun at yun po ay very masilan mga kababayan ko Hindi ko na po babanggitin kung kaninong bahay namin yan ginanap. Pero may date po ito. Ito po ay naganap ay April 29 taong 2008-2009. Yun po yung year. At nakalagay dito ay Bagong Alyansa Makabayan at nag-host ay si Nang. Alam nyo mga kababayan, si Nang po ay isang maliit lamang yan mataas lamang po sa akin yung bata pa yan nun Deputy General Secretary po ng Bagong Alyansa Makabayan. At marami pa po dito marami pa po itong mga kasama. Nandito po si Kapilo. Hindi ko na po babanggitin yung iba. Actually, yun na lamang dalawa ang banggitin ko. At yung una po dito ay unang agenda, yung lihim na magtiktik sa mga Hapon. Ang mga Hapon po mga kababayan ko ay Army, PNP, yan, Kapgu. Yan po yung mga itinuturing ng mga kalaban ng New People's Army o ng sabi nga po natin kahit po na legal front ng Communist Party of the Philippines ay yan po ay unang-unang tinitiktikan ng siyempre ng atin pong mga dating kasamahan. Yon, una. Pangalawa, aatakihin ng estadong ito. Ito ang nakakapagtaka mga kababayan ko Ito po ay agenda nung taong 2008-2009 pero nakalagay po dito aatakihin ng estado ang bagong hukbong bayan. Aatakihin. So, dito pa lamang po, yung agenda po nila ng taong 2008-2009 ay alam na po nila yung mga magaganap sa kanila. At ito, pangatlo,
magkakaroon ng peking pag-surrender ng mga kasama sa kasundaluhan. Yun, ito po ay i-discuss natin, ito po ay magtutuloy-tuloy po tayo dito sa pangatlong agenda ng Communist Party of the Philippines. Yan, magkakaroon ng peking pag-surrender sa military, ang mga kasamang New People's Army. Kaya tayo po ay sa totoo lang, ako bilang isang dating rebelde na nahuli sa laban, iba po kasi yung kategori ko, ako huli po ako sa laban. Hindi ko na po tutulig sa inyong iba. Ayan. Basta ako, huli po ako sa laban. At kaya po ako nahuli sa laban. Eh siyempre, iniwanan po ako ng aking mga kasama sa gitna po ng labanan. May mga kanya-kanya pong kategory at yan po ay pag-uusapan natin sa mga susunod na mga panahon. Kaya po yung ibang mga dating rebelde na nagbalik loob sa ating pamahalan ay siyempre may kanya-kanyang init yan sa mga kasama. No? Ako naman po ay sabi nga po nung may nagtataka bakit daw ako hindi pinakikialaman ng New People's Army dito po sa kinalalagyan ko. Kung hindi nyo lang po alam, ako po ay pinagbantaan ni Joseph De Los Santos na talagang kakatayin po ako. Kakatayin po ako at kahit daw po anong dami ng akin pong kasamahan ng mga kasundaluhan sa bawat area na akin pong pinapuntahan ay talagang kukunin daw po nila ako ng patay man o buhay. Yan po ay pinasabi sa isang kamag-anak ko mismo at yung kamag-anak ko ay bumaba sa bahay namin at yan po ay personally sinabi po sa akin na kung hindi nyo lamang po nalalaman, ito ay nalaman nyo na ngayon, ha? At ito po ay ipopost natin sa atin pong YouTube channel, mga kababayan ko. Tayo po ay nagkukwentuhan. Ang purpose po ng atin pong paglalabas ng agenda ng Communist Party of the Philippines ay para po malaman natin, mga kababayan ko, kung sino ba ang namumuno na ngayon sa atin pong bansa. Sino na ba ang nagpapatupad ng batas sa atin pong bansa. Yan po ang kailangan malaman natin, kaya po tayo naglalahad ng agenda ng Communist Party of the Philippines para po maging aware yung iba po natin mga kababayan sa mga nagaganap po sa atin pong pamahalaan. Kasi ngayon po ay marami po nagtataka, bakit daw po ang Communist Party of the Philippines ay tila napakalapit kay Bongbong Marcos. Ayun, pag-uusapan po natin yan. Ayun, pang-apat. Magkakaroon ng Civil War taong 2020. Yun, ito po ay target. Target lamang po nila ito, Civil War 2020. At hindi po naganap yan, yung Civil War na yan. So, ibig sabihin, yung mga target na mga panahon po ng Communist Party of the Philippines ay hindi rin po nagaganap, mga kababayan ko. At ito po ay, sabi nga po natin, maganap man ay hindi 2020. Di ba? Maganap man ay hindi 2020. Naganap yan ay 2022. Naganap yung pag-atake sa bagong hukbong bayan ay pag-upo po ni Pangulong Duterte. Pag-upo po ni Pangulong Duterte, inatake po ng ating pamahalaan o ng administrasyon ni Pangulong Duterte itong bagong hukbong bayan. So yun, alam na po ng New People's Army o ng Communist Party of the Philippines na sila po ay aatakihin ng alinmang estado na magdaraan. Pero ito po ay, sabi nga ay target ng Communist Party of the Philippines sa talagang sila parang nakakapaghanda. Galam mo ka, April 29, 2008-2009, nakapaghanda na po sila. Ang Communist Party of the Philippines. Na handang-handa na talaga. Nakakapaghanda na. So, ito pang-anim, panlima. Papasukin ang visa kalaban. Ito Ito po yung sabi nga po natin, yung mga peking surrendery. Mga peking surrendery, mga kababayan ko. Tayo po ay hindi naman sa hindi nagtitiwala dahil ako po kasi huli po ako sa laban pero ito nakalagay po sa agenda ng Communist Party of the Philippines sa magkakaroon po ng mga peking surrender na New People's Army at makikisalamuha sa Philippine Army. Ayun, mga kababayan ko, para ito pong nilalabas kong ito ay para maging aware yung iba po nating mga kaibigan na mga kasundaluhan
Para sabi nga po natin ay hindi lang basta tanggap ng tanggap ha. At, baka kayo ay binebeng-beng na ng nakatalikod. Ayun, pasukin ang NFA, ang National Food Authority. Narinig ko po kay Martin Romualdez last year na itong National Food Authority ay kanya pong pamamahalaan. Kaya po nung ako po nung panahon na yon naglalabas po ng mga agenda ng Communist Party of the Philippines sa social media. Pero yan naman po ay pinadidelete po sa akin ng Facebook. Dinidelete ko naman. Alam nyo mga kababayan ko, yung National Food Authority, based po dun sa usapan po namin ng mga leaders. Kasi ito, leaders meet yan yung patawag na yan. Yung forum na yan. Ang usapan doon, mga kababayan ko, papasukin ng mga kasama o aabatan ng mga kasama itong National Food Authority para di umano mag-sustain ng pagkain sa mga kasama habang sila ay nakikipaglaban. Kasi ang target nga po magkakaroon ng civil war taong 2020. Ako po ay nagtanong sa isang kasama doon sa political instructor po namin. Sabi ko, kasama, paano yung hindi nakamiyembro sa atin? Alam mo po ang sagot, nagulat ako. Mamatay sila sa gutom. At kung gusto nilang mabuhay, ay di magmiyembro sila sa atin. Ito po ay doon pa lang napaisip po ako. Kung ang bagong hukbong bayan ay talagang naglilingkod sa atin po mga mamamayan, dapat multimo mga maliliit at hindi nakamiyembro sa iyong organisasyon, iniisip mo ang kapakanan ng mga yan. Pero hindi Ang narinig ko, mamatay sila sa gutom. At kung gusto nilang mabuhay, mag-member sila sa ating organisasyon. Diba? Sadly. Ayun. At for the lastly, tuluyang ipamahagi ang lupa sa masa. Alam niyo mga kababayan, tayo daw po mga Pilipino o baka kada isang pamilya, dapat kada isang pamilya natin ay mayroong 5 hectares na lupain. Komputado na po ng Communist Party of the Philippines yan. Dapat daw bawat isang pamilya para hindi naghihirap ay mayroong 5 hectare na lupain. O hindi lalampas sa 5 hectare. Ngayon, ano ba nangyayari ngayon? Diba? Wala yan. So, ang lahat ng ito, ng agenda ng Communist Party of the Philippines ay parang nothing lang. So, kwento-kwento, parang ano lang din. Hearsay lang din. Parang nagplano, ganun. So, ang nakakagulat dito mga kababayan ko, ay susuportahan nila ng Communist Party of the Philippines ang isang pangulo ng bansa. Susuportahan nila ang isang pangulo ng ating bansa. Ngayon, sino daw ba ang gagamitin ng Communist Party of the Philippines para humawak sa pangulong ito? Pag-usapan na po natin si Gibo Teodoro. Si Gibo Teodoro po ay alliances ng Communist Party of the Philippines. At yan po ay dinala po namin ng national election, 2020 national election. Alam nyo ba mga kababayan ko na yung kulay green na long sleeve, yung chino na long sleeve ng mga kasama ay may tatak na Gibo sa likod. Kami po ang gumagawa noon mga kababayan ko. Excuse me. Kami po ang gumagawa noon. Ngayon sa paglalabas ko ng mga ganitong mga agenda ng Communist Party of the Philippines, delikado na po ang buhay ko dito. Pero bago pa man magdelikado, kailangan nyo nang malaman kung sino ba yung namumuno sa atin pong bansa ngayon. Sino na ba ngayon ang gumagawa ng batas natin? Napakarami na po ng mga legal front ng Communist Party of the Philippines na nandyan po sa Kongreso. At tila laging majority pagdating po sa usapin. Sino-sino ba yan na nagtulong-tulong kay Vice President Sara Duterte? Di po ba ang Makabayan Bloc at ang Liberal Party? Itong mga pinklawan. Sila po ang nagtulong-tulong para may ibagsak itong isang
tao o anak ng isang tao na nagmalasakit po sa ating buong bansa. Para sabi nga po natin ay sinubukang mapalaya tayo sa kamay ng Communist Party of the Philippines, pero ito po yung nagaganap sa ating bansa. Tila ba nagtatagumpay sila ngayong panahon ni Bongbong Marcos? Kasi nga po na andyan si Gibo Teodoro, National Defense pa po naman, na nasabi, nakakalungkot, na yung atin pong pamahalaan ngayon ay pinamumunuan at talagang pinag-aralan ng Communist Party of the Philippines na kung paano mahawakan. Oo, humina ang hukbo ng New People's Army diyan po sa kanayunan. Pero ano ba ang nahawakan ng Communist Party of the Philippines? Multimong ang konstitusyon na hawakan po nila. Ang batas ng bansa po natin na hawakan nila. Alam niyo ba mga kababayan ko, ang usapan pa po namin, hahawakan nila ng Communist Party of the Philippines ang military sa pamamagitan po ng batas. Yan po yung sadly. Nakakalungkot po yan mga kababayan ko. Pero, I don't know, papayag ba ang military sa mga ganitong agenda ng Communist Party of the Philippines? Maaaring hindi. Dahil maraming mga opisyalis ng Philippine Army o ng Armed Forces of the Philippines sa matitino at hindi magpapahawak sa Communist Party of the Philippines. Di ba? Mas marami. Unlike dun sa iisa na nagpahawak sa politika. Di po ba? Mga kababayan ko, malalim yung agenda ng Communist Party of the Philippines sa bansa po natin. Ang hinawakan po nila ay hindi armado. Hindi tinutukan ng Communist Party of the Philippines ang armado. Ang tinutukan po nila ngayon, noon pa lang 2008, 2009, ay yung legal front ng Communist Party of the Philippines dahil alam nila na based sa kaso-kaso ay hindi mananalo ang Armed Forces of the Philippines pagdating sa legal process ng usapin ng human rights dito po sa bansa po natin. Sadly, nakakalungkot pa rin mga kababayan ko. Alam nyo ba na ang batas po natin, ang Constitution 1987 ay sino ba ang gumawa? Nabanggit din po iyan. Pinag-aralan na po lahat yan. Ang Constitution 1987 ay sino ba nag-akda? Si Cory Aquino, Liberal Party. Sino ba asawa ni Cory Aquino? Si Ninoy Aquino. Pag-aralan po natin yung mga nagaganap sa ating buong bansa. Ngayon, lumalaban po tayo mga kababayan ko. Inilalabas natin yung mga kamalian ng New People's Army, yung mga kahayupang ginagawa nila. Talagang, kung tutuusin, sino ba ang New People's Army? Sila ba ay naglilingkod ng totoo sa atin po mga mamamayan? Based po sa akin pong karanasan, hindi po sila totoong naglingkod sa atin pong bayan. Sa totoo nga lang po, nung taong 1985, yung Inupakan Massacre, pinatay nila yung 64 na miyembro nila, na pinaghinalaan nila ng depenetration agent ng military. Kung tutuusin mga kababayan ko, kung pag-aaralan ng iba natin mga kabataan, yung history ng New People's Army at ng Communist Party of the Philippines sa bansa po natin, kung talaga ba naglilingkod sila sa bansa po natin, hindi po Tuloy tayo mga kababayan ko. Ano pa ba yung napag-usapan po namin mga kababayan ko? Sino yung hahawak sa isang pangulo? Nabanggit po sa amin pong agenda nung ako po ay saklaw pa ng anak pawis. Ay, ang sabi po doon, hahawakan natin ng isang presidente. Hindi binanggit kung sino yung presidente. Hahawakan natin kung ang presidente na siyang magtatanggol o maglilingkod sa ating organization o sa mga kasama. Nakakalungkot mga kababayan ko na ngayon po hindi man binanggit doon sa agenda ng Communist Party of the Philippines kung sino yung presidente na kanilang hahawakan, ay ito po at kitang-kita po natin kung sino po yung nagpapahawak sa Communist Party of the Philippines. Nakikipaglaro mga kababayan ko. Ito po ay lubhang delikado, yung makipaglaro ka ng apoy sa Communist Party of the Philippines. Alam niyo po mga kababayan ko, dagdag ko na lang to. Sa nagaganap po sa atin ngayon, kinakalaban ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict,
or inilalahad ng National Task Force to Armed Conflict itong NTF-ELCAC, itong sabi nga po ay maling gawain ng Communist Party of the Philippines. Tama po yun. Tama po yun. Ako po ay agree doon. Hindi mo natin sila malabanan case-to-case basis. Ibunyag na lamang natin kung sino ba yung totoong nasa likod ng organisasyong ito. Kagaya na lamang ng mga kabataan party list na nambibiktima ng mga kabataan na naandyan po sa mga universities. Sino ba sila? Ako po ay organizer dati ng kabataan party list sa Kalunsuran. At ako po ay siyempre naatasan ni Raymond Palatino na mamigay ng mga form excuse me, ng mga form ng araw. Excuse me po ha. Na sabi nga po natin, ito ay dagdag ko na lang. Na itong form na ito sir ay ipamigay mo sa mga gustong pumasok sa scholar po ng kabataan party list sa UP at PUP. Pero nung magpapasokan mga kababayan ko, wala ni isa nakapasok doon sa binigyan ko ng form ng kabataan party list. Alam niyo na ginawa doon sa mga kabataan, sinama sa rally, pinainit ng pinainit. Ako pinagalitan ng mga magulang. Nakakalungkot lamang mga kababayan ko na may ganitong grupo na gumagamit po ng mali para lamang sabi nga ay matustusan yung kanila po mga pangangailangan. Ano ba yun? Siyempre pondo po yan eh. Kumuha ka ng ganito sir. Ako naman si Tanga, bilang isang organizer po ng kabataan party list. Kuha. Napakadali lang naman po makuha ng bata eh. Napakadali lang naman i-organize sa mga kabataan. Sabihin mo lang sa kanila, gusto ba mag-aral sa PUP, UPLB. Aba, mataas po ang antas ng pamantasan na yan. Mataas po ang antas ng, sabi nga po natin, mataas yung tingin ng iba natin mga kababayan sa pamantasan na yan. Kaya napakadali ko lang mag-recruit. Pero ano ba ang nangyari? Ayun, mga kababayan ko, bigyan po natin ng diin yung atin pong dinidiscuss na sino na ba ang naghahawak ng atin pong gobyerno sa panahon ni Bongbong Marcos. Sa nakikita ko po dalawa. At si Bongbong Marcos ay nakikipaglaro sa Communist Party of the Philippines, lalo't higit ang kanya pong pinsan na si Martin Romualdez. Ako po ay ito for the lastly, gusto ko po sa mga susunod na mga panahon, makita ko po na magkaroon ng kaso, makasuhan ng NTF-ELCAC. Ito pong si Martin Romualdez na patuloy po nakikipagkaisa, nakikipag-communicate sa Communist Party of the Philippines. Ito po yung ginagawa ng shelter Ginawa niyang taguan o shield. Ginawa niyang shield itong Communist Party of the Philippines. Ito pong legal front ng Communist Party of the Philippines. Masyado mong inabuso ang batas, Martin Romualdez. Masyado mong inabuso yung sabi nga ibinigay na kapangyarihan sa iyo ng taong bayan. Balang araw sana, alam naman natin na ang pwesto na yan na nasa sa inyo, hindi naman yan panghabang buhay. Hindi panghabang buhay yan. May karma tayo. Excuse me. Sa susunod, harinawa, magkaroon po ng kaso itong mga nakikipag-kunayb sa Communist Party of the Philippines. Yun po yung aking hiling bilang isang dating rebelde na sabi nga po natin ay gustong ituwid yung maling pamamahala dito sa ating pong bansa. Ako po ay nagmamasid lamang mga kababayan ko. Ako po bilang isang dating rebelde na nagbalik loob sa ating pamahalaan ay gusto ko po ng tuloy-tuloy na pagbabago. Ayoko po ng lukuhan. Ayoko po na nakikipaglaro ang isang tao sa apoy ng kapahamakan. Ang ginagawa po ni Bongbong Marcos na nakikipaglaro sa apoy ng kapahamakan ay mali-mali. Ito po yung masasabi nating mali mga kababayan ko. Ayun, harinawa, yung iba po nating yung agenda ng Communist Party of the Philippines excuse me ay babanggitin ko po sa mga susunod na mga panahon. Idadagdag ko na lamang din yung mga nalalaman natin. Tayo po ngayon ay may lalakarin lang ngayong umagang ito at siyempre for the lastly, ulitin ko mga kababayan ko sana makasuhan si Bongbong Marcos, si Gibo Teodoro, si Martin Romualdez sa mga susunod na mga panahon na nakikipagkunayb sa Communist Party of the Philippines. Tayo po ay mayroong batas
tayo po ay mayroong Executive Order number 70. Mga kababayan ko, nakalagay doon na kung sino man ang nakikipagkunay o nakikipagkaisa sa Communist Party of the Philippines o sa kanilang hukbo sa New People's Army ay may kaparusahang kulong o pwedeng makulong ng ilang taon. Pero anong nangyayari ha? Sana hindi lamang sa masa na tumutulong sa NPA yung ganitong kaganapan. Sana hindi lamang masa o binibiktima ng NPA na masa yung maging, sabi nga po natin, ay managot. Kundi, excuse me, ang dapat na managot ay naandyan sa Kongreso. Excuse me, napakarami na po nila eh. Napakarami na po nila dyan sa Kongreso na gumagawa at ng gagago sa ating pong batas. Majority na po sila. Ha? Sa totoo lang, kung pag-uusapan po natin, yung mga sabi nga po natin, mga kababayan ko, ano ba yung kakulangan ng ating pong pamahalaan? Malaki naman talaga ang kakulangan ng ating pamahalaan. Kaya nakapasok yung mga legal front ng Communist Party of the Philippines. Excuse me. Bakit ba namamayagpag yung mga kabayan black? Kapabayaan ng estadong ito. Kapabayaan ng Constitution 1987. Sabi ko nga, revise the Constitution 1987. Matagal ko na po yung sinisigaw sa akin pong account. Revised Constitution 1987. Tanggalin yung mga nakapakat na batas ng Communist Party of the Philippines. Ayun, hanggang dito na lamang po muna, mga kababayan ko. At mabuhay po tayong lahat. At tayo po ay may lakad pa. Good morning.